Grabe, daming tao mga kabulanos sa ospital ng Maynila mga kabulanos. Araw po ng Martes ngayon, August 29, 2023. Grabe, daming tao mga kabulanos. Papacheck up po. Kita mo na mga kabulanos sa dami ng tao. Away-away na sila dito mga kabulanos. Hindi ko lang alam mga kabulanos kung sa pila nagkakasingitan, nag-away-away na sila rito sa sobrang dami mga kabulanos. Nakapila dito sa labas ng ospital ng Maynila. Yo, what's up mga kabulanos? Magandang umaga po sa inyong lahat dyan, mga solid followers ko dyan, viewers, silent viewers. Magandang umaga po sa inyong lahat. Maraming salamat po sa inyong walang sawang pagsuporta sa aking YouTube channel. For today's video mga kabulanos, i-update ko po kayo about your life po mga kabulanos, lalong lalo na po sa gamot na inner cure stone breaker po. Unang-una po mga kabulanos, nagpapasalamat din ako sa itaas, sa pong may kapal na binigyan po tayo ng lakas ng ating pangangatawan. Lagi po tayo niyang ginagabayan sa araw-araw nating mga ginagawa sa buhay, lalong-lalo na po pagdating sa ating mga kalusugan. Nandyan po si Papa Jesus na andang gumagabay po sa ating lahat. Mga solid followers ko, viewers, humihingi po ako sa inyo ng sorry, pasensya na po sa inyo na hindi ko po kayo agad nabigyan ng update po about for inner cure stone breaker po, kasi napakahirap po talaga yung sitwasyon katulad ng ospital ng Maynila. Talagang alam naman po natin na public hospital po yan. Talagang nandyan po talaga yung na pabalik-balik po yung mo dyan, pagpunta mo dyan sa hospital na yan, dahil alam naman po natin pag mga ganong government hospital, schedule po yan. Mabuti nga po ngayon na hindi na po siya online, kaso talagang sa mga ganong hospital talagang tiyaga lang po talagang puhunan mo dyan. Ganito po nangyari mga kabulanos. Yung naubos ko po yung 2 buti po sa inner cure stone breaker po. Hindi naman po ako agad-agad punta sa hospital or nakapacheck up, kasi po inano pa po namin sa online, kung online pa rin ang nila, ang paraan nila dyan sa ospital ng Maynila. Kasi bukod nung yung huling pa-check up ko dyan, 1 year na rin ang nakalipas po, dahil po sa kadahilanan po na pandemic pa po ng mga panahon na yon. Ngayon, nung unang balik ko dyan sa itong 2023 na, unang punta ka dyan sa ospital ng Maynila ulit, baga sabihin natin na-reject po kami, kasi kailangan pumila po sa entrance ng tulad po sa akin surgery,
kailangan pag pumila po kayo mga kabulanos, kailangan po naka-schedule po kayo nung araw na yan. Kaya nung time na yun na unang punta namin dyan, na-reject po kami kasi hindi po kami naka-schedule nung araw na yun. Kaya ang ginawa namin, talagang nag-antay po kami, may kinausap po kami para makapasok kami sa loob. Yung unang-una, yung wardya, ay mabuting wardya, mabait, pumayag na pumasok kami. Tapos siyempre hindi naman kami naka-schedule nung araw na yon. Talagang nag-antay po kami talaga na matapos po yung mga pasyente na naka-schedule nung araw na yon. Ngayon, kinausap namin yung doktor ng surgery. Tapos buti pumayag naman po yung yung doktor na pagkatapos na lang po daw sa lahat ng naka-schedule po sa kanila, saka titingnan po yung mga nakaraang pong resulta. Kaya nagantay po kami mga kabulanos. Pasensya na po kayo mga kabulanos, medyo maingay po yung bubong ng bahay namin kasi malakas po yung ulan dito mga kabulanos. Kaya bumuhos po yung malakas na ulan. Kaya ganun po nangyari mga kabulanos. Yung doktor na humawak po sa akin, tinamaan po daw ng COVID. Kaya yung time na yun na nalaman ko na ganun nangyari. Kasi 2 beses po pinalawak ng asawa ko sa ospital ng Maynila. Ganun nga po daw nangyari sa doktor na humawak sa akin. Yung na-COVID daw po mga kabulanos. Kaya nung time na yon na sinabi din mga kasama niyang mga doktor dun sa surgery na tawagan na lang daw po kami. Yung time na yon, sa isang araw daw na dalawang katao lang daw na operahan ganun. Tapos marami pang proseso na madaling salita po. Kaya nung time na yun na talagang parang nawala na rin akong pag-asa kasi dati pa nga sa mother and child pa ako tapos na nilipat ako sa ospital ng Maynila, tapos ganun pa rin nangyari. Yung time na yun na may nakita ako sa online, sa Facebook, tungkol dyan sa gamot nga po sa bato sakdo. Yung na yan, yung nakita ko, yung inner pure stone breaker po na in-endorse nila ni Doc William tsaka yung asawa niya si Doc Lisa. Sa akin naman po mga kabulanos, wala namang mawawala kung i-try ko po yung gamot na yan kasi na sinabi ko na nga sa inyo na talagang tiningnan ko po mabuti yung review niya. Okay naman po yung mga review, maraming napagaling yung gamot na yan. Tsaka mga espesyalistang doktor din yung nag-endorse. Kaya po ako nag-try, bumili po ako ng 2 buti. Ngayon, nung Biyernes mga kabulanos, nung nakuha na lahat po yung yung resulta ng kasi sabi nga po ng doktor ko, pag nakuha lahat po yung resulta, balik po kami agad. Kaya nung Biyernes pumunta kami, August 25. Pagdating namin dun sa ospital ng Maynila, sarado, nakakandado yung pala po mga kabulanos. Holiday po pala nung araw na yun. Kaya umuwi na lang po kami sa bahay. Tapos Lunes naman po, August 28, holiday din po yun. Kaya nung pumunta kami, Martes na, 29. Nung pumunta kami ng araw ng Martes, 29, grabe, dumating kami sa ospital ng Maynila, punong-puno, ang daming tao mga kabulanos. Tapos
Ayan, ang haba ng pila. Nung kami na nandun na kami sa harap sa sa pila na yon na sa surgery. Sinabi ngayon sa amin na binago na daw nila yung schedule. Yung mga naoperahan daw naka-schedule. Tapos kung bumalik daw kami kinabukasan, bali 5 tao lang daw po ang kukunin nila. Tapos sa susunod na schedule, mga September sinabi sa amin, kung bumalik daw kami dapat September 6 para sigurado daw, kasi 25 na pasyente ang kukunin nila sa surgery. Kaya siguro pagbalik namin ulit sa na po mga kabulanos, sa September 6. Kaya humingi po ako sa inyo ng pasensya sa mga viewers ko, na sorry po talaga, kasi alam nyo naman po na kung mayaman lang po talaga ako, di na po ako magtataga dyan sa government hospital. Natural, kung may pera, alam naman po natin, kung may pera tayo, doon na po tayo sa private. Wala pang isang araw, kalating araw, malalaman mo na po yung resulta. Hindi po ba? Kaya sorry po sa inyo talaga mga kabulanos, mga viewers ko dyan na nag-ano po sa akin ng update po about Enercure Stonebreaker po. Pagpasensyahan nyo po ako mga kabulanos. Hayaan nyo po, i-update ko po kayo kung anong resulta po sa aking pagpapacheck up. Kaya nagpapasalamat po ako sa mga solid subscribers ko dyan, viewers, silent viewers, na sana maintindihan nyo po ang aking kalagayan, na hirap po talaga sa mga government hospital. Talagang puhunan po talaga dyan, tiyaga po talaga para po tayo ay magamot ang ating sarili. Tiyaga po talagang puhunan natin sa mga ganyang government hospital, tulad ng hospital ng Maynila. Diyan naman po talagang subok na po talaga yan. Diyan sa ospital ng Maynila, talagang mga espesyalistang doktor po talaga ang mga yan. Kasi yung bunso ko, diyan po sa ospital ng Maynila pinanganak. Kaya sa mga viewers ko na nanonood po nung unang video ko about Enercure Stonebreaker po, sa gamot po ng bato-sapo. Thank you so much po sa inyong panunod po sa video na yan. Umabot na po siya ng 1.3k yung video ko na yan, na Enercure Stonebreaker po, gamot po sa bato-sapo. Maraming salamat po sa inyong lahat na pinanood nyo po at nagtiwala kayo, at sa lahat ng hindi po nag-skip po sa aking video, thank you so much po sa inyong lahat. Malaking tulong na po yan sa akin mga kabulanos. Sana po maintindihan nyo po ang aking kalagayan. Alright mga kabulanos, hanggang dito na lang po yung video natin. Maraming salamat po mulit sa inyong pagsama sa umagang ito. See you next time mga kabulanos. God bless us all.